Gumising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Good morning, Jesus! At welcome po sa segment ng ating Awit ng Pag-ibig. Awit ng Manggagawa Edition. Wow. Ayan, Thank you, Lord. Lord. Hallelujah. Pero bago ang lahat, Sister Sally, tayo'y manalangin muna. Ay, okay. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon naming Jesus na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na may lalang din sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapag-alay ng awitin, mga patotoo, at pagtuturo din po tungkol sa iyong mga salita. Gamitin mo po kaming lahat, Panginoon. Lord, we are a willing vessel, Lord, to be used by you. At salamat po, Panginoon, sa buhay na ito, na ipinagkaloob mo po sa amin, na ngayon po kami pong lahat ay na-experience at nararanasan na po namin ang tunay na buhay na nakaugnay kay Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang gagawin po naming mga awitan at pag-aaral sa hapong ito. Manguna po kayo sa amin. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. At muli, tayo'y makakapag-share sa ating mga kapatiran. Kami po ay mag-iina. Nanay ko po siya. Yeah. Sister Rose. Nanay ko po siya. And we are, yun na, nanay. Mother and daughter. Mother and daughter. Ayan. Ay, oo, Oo. mother and daughter. Thank nga you, pala. Lord. Pero bago lahat, Edition. oh, ay, edition. oo nga, Mother and Daughter Edition. Amen, tama. Thank you, maganda. Lord. Yeah, dahil Mother's Day. Ay, oo. Oo, bukas Malapit na nga pala ang yan. Mother's Oo, Day. bukas, di ba yan? Thank you, Lord. At Happy Mother's Day sa inyo at sa mga nanay. Na nanonood. Uy, na mother ka na rin, nanonood. Sister Jen. Happy Di ba? Mother's Happy Mother's Day to Rose, me. hindi pa. Hindi pa po, oo. Wala pang ano. Yeah, na- single pa po si Yeah, Sister single Rose. pa.
O yan, Sister Rose, sige, bati muna tayo. Yan. May mga Ayan. gusto ko bang batiin? Sige po, good morning po sa lahat. Good morning sa lahat ng mga CSM Core, sa mga youth, young professionals sa Northeast, West, South, San Pablo, Laia, Mendez, Calo, Nasugbu, Baguio, Bulacan, ano pa ba? Quezon City, sa lahat, Pangasinan. Ayan. So, I hope wala ako nakalimutan and good morning sa lahat. Pwede rin ba ako mag-invite? Pwede. Sa lahat ng mga youth, guys, meron pala tayong Youth Hour every Saturday and face-to-face, no, sa every Sunday sa fellowship. Ayan. So, good morning. Ayan po. Baka may nakalimutan ka. Wala ba? Wala. Single siya. Wala pa rin. Sige, sorry. Yan, sa mga ano po pala, hindi nakakakilala kay Sister Rose. Yes, oo. Tama ba? Panganay o pangalawa? Panganay po. Yan, panganay na anak siya ni Sister Connie. Connie, At nakakatuwa, yeah. no, para siyang worker magsalita kasi Yes. kabisado niya yung mga outreaches na. Oo. Ayan. Thank you, Lord. Isa nga pala sa core ng ating CSM group. Kaya thank you, Yes, Lord. Thank you, Lord. Sister Connie. Ako, good morning, Jesus. Kamusta na po kayong lahat dyan? Babatiin ko na rin yung mga kapatid ko sa Amerika. Si Wow. Brother Larry, Oo nga pala. si Sister Glo, si Ate Vicky, and yung bawat pamilya nila. Si Mabel. Hello, Mabel. Hello. Hello, Sister Thank you, Mabel. Lord. At saka yung mga kapatid ko na nandito sa Pilipinas. Oo. Wala kasi akong prayer meeting. Uy, pero Pero marami kang marami gawain na. Sobra. Thank you, Lord. Yeah. Uy, may nakalimutan ka. Ay, si Noel My Love! Oo Si nga. Noel My Love, tsaka yung Si isa ko pang Jan. anak na si Jan at si Gracia. Si Gracia. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Sister Sally. Ako na ba? Thank you. Ay, Tita Connie, di mo binati yung ating sa mga construction. Ay, oo nga, no? Sila lagi. Hallelujah, praise the Ay, hello dyan sa mga gumagawa pa sa townhouse. I pray na maging maayos lahat ang trabaho natin dyan. Kay Brother Raul, kay Brother Joseph, kay Brother Raymond, kay Brother Ray, tsaka kay Brother Rogelio. Parang puro letter Wow, R sila, oo no? nga, no? Thank you, Lord. Tapos na po. Thank you, Lord. Ayan, Sister. Mga SOF. Oo. Oo nga, sisters of faith. Ang iyong grupo, di ba? Oo nga. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, Sister Sally. Ako na ba? Binabati ko po ang aking mga anak, si James, si Jamie na tiga Bohol, at si Jen ko. At binabati ko rin po ang lahat ng mga choirs na lagi po silang handang mag-offer ng awitin. Meron kami tinatawag na SBTW. What is Ano yung SBTW? SBTW is Song Before the Word. Akala ko Korean group eh. Akala ko may tinayong sariling ko. SBTW, talagang ano yan sila, maaga pa humingi na sila ng aawitin nila para sa ating Panginoon. At sa mga prayer meeting ko rin na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, konti lang to, Golden City, Rosario Rada, paminsan-minsan nagsosotomango ako, naglilipad din ako sa Bible study at thank you Lord at nagagamit po ng ating Panginoon. Thank you Lord. Ayan, ako naman, syempre, good morning, good afternoon, and good evening po sa mga iba't ibang dako ng ating bansa. Kasi international na tayo. Ayan, thank you Lord. At syempre, binabati ko rin po sila Brother Leo, si John Floyd, si Leona, and si Dwayne at sa aking biyanan. Ayan, si Sister Jamie na nasa Bohol, sa kanyang brother husband na si JR na malapit ang gumraduate. Sa mga pamangkin ko, sila Nicole, Bench, and Katrina. At syempre sa aking mga BFF, sila Sister Veron and Sister Tina. Ayan, hello sa inyong mga kapatid. God bless us all. Amen. Ayan, punta na tayo dito ngayon sa ating pag-uusapan, Sister Rose. Thank you, Lord. Ayan, sige. Dumako na siguro tayo sa awit ng manggagawa. Ayan. Yes, oo. Mukhang meron gusto sa ating i-share, no? Si Sister Sally. Pero Oo kakantayin nga. natin muna Ay, yung tama. parang one phrase bago mag-chorus yung kakantayin natin. Samahan niyo ako, kapatida, kantayin natin. Brother Arnold. Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon. Hallelujah. Sa mga nakakaalam din po sa kanilang tahanan, pwede po kayo sumabay sa amin. Hallelujah. Sa lahat ng panahon,
maglilingkod sa'yo sa lahat ng sandali. Susundin kalooban mo. Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Yung tinatanong mo kanina, Sister Rose, yung malakas ang dating sa akin dito sa line na binigay na awitin na ito ng Panginoon sa mami, yung part na, tingin ko lang, Salamat sa iyo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod, maglilingkod ako sa iyo. Talagang ipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon dahil hindi ko naman kayang baguhin ang sarili ko at walang kahit sino man sa atin ang napagbago niya ang kanyang sarili. Talagang sa Panginoon lang tayo nakasumpong nito. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil yun na nga, natagpuan ako ng Panginoon actually na-share ko na rin to pero gusto kong ulitin na ako'y nagtitinda sa palengke at doon ko nga nakilala ang ating Panginoon na marami din akong pinagdaanan sa buhay. Pero yun na nga, salamat sa Diyos, hindi tumigil ang Diyos sa akin at ako ay nagpatuloy hanggang sa ngayon ay senior na nga po ako at ito'y naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Kasi totoo ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17, di ba ang sabi doon? If anyone is joined to Christ, the old is gone, the new has come. So, talagang yung dating buhay ko, malayo na sa buhay ko ngayon. Kasi ngayon na nga, unang-una nung binago ko ni Lord, humantong ako sa paglilingkod. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, dati nagtinda ako sa palengke, tapos nagtrabaho din ako sa bangko, hanggang sa nagsara yung bangko. Ewan ko, sabi nga nila, pinasara pa yung bangko para lang matawag ako at para maglingkod ako sa Panginoon. Pero iba talaga ang pamamaraan ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55, di ba, sabi, your thoughts are different from my thoughts, and your ways are different from my ways. At nakakatuwa lang, kasi, pagka pala tayo ay binago ng Diyos, mayroong mga kagaibang mga nangyayari na sa buhay natin. Di ba pagka tayo ay binago na ng Diyos, ang bagong buhay natin ngayon ay meron na tayong new identity. Di ba ngayon dati, sa kalaban tayo yung buhay natin, pero ngayon, ang pagkakatawag na sa atin ay anak ng Diyos. Di ba ang sarap matawag na anak ka na ng Diyos. Dati talagang ang mundo ko ay talagang sa kaaway kasi sinusunod ko kaaway, pamumuhay ko kaaway, kaisipan ko magulo, madumi. Pero salamat sa Panginoon nung nakilala ko si Lord, nabago talaga ang aking kaisipan. Totoo na yung sa Romans 12 nga, di ba, nare-renew ang ating mind dahil talagang tumutuon na tayo sa Panginoon. Ano pa ba yung matatagpuan natin na bago sa ating buhay? Nagkakaroon tayo ng new nature. Diba? Dati tayo ang ating buhay ay iba rin yung ating klase ng buhay natin. Sa Philippians 4:8 nga, diba sabi doon, fill your minds with things that are pure, noble, and true. Kaya kakaiba na rin talaga yung buhay natin, iba na yung nature natin. Ano pa ang matatagpuan nating mga bago? New power. Diba? Kaya nga sabi doon sa salita niya, I can face all conditions through Christ that strengthens me. Kasi di ba, pero yun natandaan natin, through Christ, matatagpuan mo lang kasi talaga yung kalakasan yun, masusumpungan mo lang yun, sa pamamagitan ni Kristo. Siya talaga, sa Kanya talaga galing yun. New peace, maraming bago
ang naganap sa buhay nating lahat at sa aking buhay, simula nung binago niya ako. At hindi lang yon, alam nyo, may bago na akong Diyos. Dati talaga ang Diyos ko ay pera dahil nagtitinda nga ako noon. Pag nagtitinda ka sa Gusto mo lagi kumita ng Oo, malaki. totoo yun. Gusto mo Umabot ka ba dun sa Nandadaya ako Oh my God. sa timbangan. Ako, ano? alam nyo, Talaga? Paano mo ginagawa yun wise ako noon? dyan. Yung meron kasi... Huwag mo naturo. Hindi, oo. May ginagalaw kami sa timbangan para madaya namin yung timbangan na lalabas na 1 kilo. Pero ang totoo, 9 naguhit lang yun. Pwede pala talaga. Totoo yun. Maraming klase ang pandaraya. Kaya, yun nga yung pinagpapasalamat ko. Isipin nyo, kung hindi ako binago ni Lord, oo, may pera nga ako ngayon, pero ang Panginoon ko, di ba, ang kaaway. Kasi iba ang klase, iba ang takbo ng aking buhay. At yun nga, yung pinagpapasalamat ko rin kay Lord ngayon dahil nung nagbago ang buhay ko, tumuon din ako ngayon na paglilingkod kay Lord. Ngayon, nandito nga rin ako. Yun nga, sabi ko nga sa inyo na ako'y nag-iisang babae na ang gusto ng mga kapatid ko at mga magulang ko na ako'y magtapos sa magtrabaho sa bangko na naganap naman, kaya lang mas pinili ko talaga ang maglingkod sa Diyos. At alam ko, sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, nothing you do in the Lord's service is ever useless. At ako po'y hindi nang hinayang na hindi po ako, yung aking natapos ay hindi ako nagtrabaho sa iba. Yun nga, yung bago niya ako tinawag, nagtrabaho ako sandali, pero hindi po ako nagtagal sa ganong trabaho. Dito niya pala ako gagamitin sa ministry, sa music ministry nga ako ngayon. At nagpapasalamat ako kay Lord kahit na sa kabila ng nangyari sa akin ganito, alam niyo naman lahat na-stroke ako, pero hindi napigil ang aking paglilingkod kay Lord at tuloy-tuloy pa rin akong naglilingkod sa Kanya. Yun nga yung sabi ko sa iyo, Mino, nagkaroon ka man ng ganyan na na-stroke ka, hindi ka nag-stop, kundi nag-slow down ka lang. Alam mo, gusto ko yun. Nag-slow down lang siya. Gusto ko yung sinabi niya, Mami, actually sinasabi niya sa akin yan, Mami, ganito yan, nag-slow ka lang naman, pero hindi ka nag-stop. So, naging opening din yun sa aking kaisipan na, oo nga, hindi naman natigil yung paglilingkod ko kay Lord dahil nagagamit pa rin niya ako yun na nga sa music ministry. Kaya salamat Panginoon sa bagong buhay ko ngayon at ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang paglilingkod. Ayan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon naman, dito naman tayo pupunta sa ating Comfy Community Values. Yan, tatanungin ko naman si Sister Connie ngayon. Kasi meron tayong 6 na community values. Matatagpuan po rin natin yan sa ating Comfy page para aware din po tayo sa ating mission, vision, community values. Yan. Kasi meron dito yung to understand and not to judge, yung patience to seek and save the lost, to love unconditionally, passion for God is passion for His Word, unity to succeed in the ministry, and ito, loyalty to Christ and to the community at all costs. So, sa 6 po na ito, Sister Connie, ano po ba dito yung talagang gusto mong i-share sa amin ngayon? Thank you, Lord. Sa 6 na community values na yan, although may mga experience ako doon sa mga iba, pero ito yung gusto kong i-share. Amen. Kasi, ano ba yung tawag doon? Napapanahon. Amen. Kasi yung word na loyalty to Christ and to the community at all costs. Yung loyalty kasi, ano ba ang ini-imply nun? It implies faithfulness in the face, faithfulness that is steadfast in the face of any temptation to renounce, to betray, or to desert. Yung bang iiwan ka, di ba dapat ang loyal na tao walang iwanan. Oo. Hindi mang iiwan. Mabigat pala yan. Commitment. na talaga Ano yan. mang Totoo, kondisyon ng totoo. buhay mo? Oo. Hindi ko naman din kaya. Alam niya, ganito nga yan eh. Mula kasi nung makilala ko si Lord, napakatagal na.
1982, nagre-review na ako noon for board exam. Sinama ako ng kapatid ko, ng sister ko sa fellowship sa Sinong Hotel kapatid Mirador. mo yan? Si Sino? Sister Gloy, nagtatrabaho sa US oo, Embassy. tama. Anong course yun, Sister Connie? Alin? Board exam ka mo? Sa engineering. Civil engineering. Engineer pala, Connie. Oo. Meron kasing prayer meeting tayo nun sa US Embassy. Tapos, uma-attend din siya ng fellowship. Sinama niya ako. Siyempre, yung usual na unang uma-attend, ano ba itong inatinan ko? May pataas-taas ng kamay, may pasayaw-sayaw. Hindi ako ganon. Pero uma-attend pa rin uli ako, sumusunod. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan, hinipo na ako ni Lord. Nagbabasa na ako ng Bible. Pag nagbasa ako ng Bible na nag-struck sa puso ko, nare-retain sa isipan ko. Kaya nung minsan na may sinasabi si Mami Ligaya noon, if you have a word from the Lord, please come forward. Alam nyo, never in my life gagawin ko talaga mula dati-dati pa na haharap ako doon sa may harapan, kukuhanin ko yung microphone, tapos i-recite ko yung Bible verse na pinasasabi sa akin ni Lord. Grabe, doon ko talaga nalaman na si Lord pala yun. Hindi ko naman agad-agad nalaman noon kasi sabi ko, parehas din kami na sinabi, iba nga lang ang iba lang niya kinuha, parang ganon. At alam nyo, yung unang-unang word na binigay sa akin ni Lord, yung Colossians 3:5. Make the most of your chances to tell others the good news. Be wise in all your contacts with them. Pang-worker na Parang word. pang-worker na, hindi ko na alam, di ba? May calling ka na talaga, meron na. Hindi ko rin siyempre alam yon. Pero nung malapit na mag-board exam, nagpa-pray over ako. Tapos, alam nyo na, ngayon ko lang din naalala, na kapag LSS pala ako sa embassy, sa US Embassy. Talaga? Yung bang, hindi ko na namalayan din na na-explain ako ng Holy Spirit. Yung bang tumumba ka na, nilay hands ka lang, talagang, hindi ko alam yung parang basta ganun. Na-experience ko rin yun. Yung naalala ko kasi dahil nag-LSS tayo noong nakaraan eh. Tapos yun, naranasan ko rin tumayo sa St. Therese Auditorium dahil nagpasalamat ako kay Lord dahil pinasa niya ako. Inalaw niya na makapasa ako dahil hindi ako makakapasa kung ako lang. Si Lord talaga nagpasa sa akin. And I'm very thankful kay Lord. Tapos 1982 yon, 1986, nagtrabaho ako between 1983 and 1986. Pero kagaya na sa'yo, nagsara sila. Nagsara. Alam mo, 1986 nga, yun yung panahon na managsasara ka na. Totoo. Nagsara. Ang ginawa ko, sumama ako kay Brother Larry sa pag-attend ng morning devotion. Ngayon, sinabi ng daddy noon, maggagawa ng worship center. Siyempre ako, gusto ko, pero hindi ako marunong mag-volunteer. Never, hindi ako mag-volunteer. Binolunteer ako ng kapatid ko, ni Brother Larry. So, natuwa ako in a way na hindi ko kasi kayang gawin yon. Natuwa ako dahil hindi ko man alam ang gagawin ko. Basta yung joy sa puso ko, sobra-sobra. Amen. At yun na nga, naganap na, ginamit niya ako dito na at the age of 26. Yung kumbaga, yung prime of my life. Kumbaga, parang yung time na nag-i-enjoy yung mga anak natin, di ba? Nag-i-enjoy. Pero ako, grabe, thank you, Lord. Kasi pinokus niya ako sa tama. Amen. Kasi alam niya, kilala niya ako, wala naman nakakakilala sa atin kundi si Lord talaga. Kaya yung loyalty na yan na value, community value, napakahalaga niyan. Kasi di ba sabi din nga sa Proverbs 3:5, never let go of loyalty and faithfulness. Tie them around your neck. Amen. Write them in your heart. Yes. Kasi kung ang lahat ng a-attend sa isang community, hindi mananatili, hindi maniniwala yung mga tao na may pagbabagong nagaganap na ginagamit si Lord nung community na yon. Isa na ako dun sa ginamit ni Lord na mabago, ang puso at isipan, hindi na makamundo, hindi na yung iniisip kong dati pagka-graduate namin, sige magkita-kita tayo, may mga sarili na tayong kasakyan at saka kotse, mga ganon. Pero thank you Lord, kasi dito ako nagkaroon ng pamilya. Tumira din kasi ako sa worship center ng 3 years. Tapos, 3 years. Oo. Talaga? Paulit-ulit, Sister Sal. Tapos,
dito na rin ako nakilala ko si Brother Noel dahil nga parehas kami nagwo-work dito sa worship center. Siya sa electrical, ako yung parang yung inspector nila. Yung naninita kung mali ang ginagawa, ganon. Oo. At yun, thank you Lord kasi binigyan ako ni Lord ng mabait na asawa. Hindi naman perfect yung family namin, pero nandun pa rin sa kalagitnaan namin si Lord. Dahil alam mo kung bakit? Hindi niya ako pinigilan na mag-full-time. Full-time ako mula noon, nung makilala ko si Lord, walang ayawan, walang iwanan. Nung makilala ko si Lord, nag-asawa ako, sinuportahan ako ng asawa ko sa aking devotion, ano tawag doon? Ministry. Yung nga yung gusto kong mangyari, yung full-time worker ako ni Lord, hanggang sa magkaroon ako ng mga anak na very thankful din ako kay Lord dahil hanggang ngayon, sinusuportahan nila ako sa pagiging worker ko. At thank you, Lord. Ang tagal, 2023 hanggang talagang walang iwanan. Oh, Sister Connie, kasi di ba yung sinabi mo, yung 26 years old ka noon, tapos the prime of your life yun eh. Di after nung na-build itong worship center, bakit hindi mo naisipan na mag-work sa labas? Ay, totoo, alam mo, maraming testing dyan. Yes, totoo Kasi yan. kagagraduate mo lang noon at saka maraming mga opportunities na alam ng mga kapatid ko at saka magulang ko. Ayaw nilang mag-full-time ako. Ano daw ang mangyayari doon? Wala ka naman sweldo dyan. Isa ka rin palang nabati ko. Parehas pala kami ng Ay, kalagayan. grabe. Si Mami din. Wala naman talaga sweldo, pero hindi tayo nakatingin doon. Hindi ko rin alam ang pag-ibig ng Diyos na nilagay sa puso ng bawat isa na tinawag niya. Alam niyo, siyempre, nag-iisip din ako, magpo-full time ba ako o hindi? Dahil nga, pag uwi mo ng bahay, meron kang kalaban, although pamilya mo naman yon. Binigyan ako ng word ni Lord sa Luke 9, the would-be followers. Diba? Inilatag ni Lord dun yung mga ganito kahirap, ganun. Hindi ako naapektuhan doon. Tapos, kaya lang hindi ako makapag-desisyon. Binigyan pa niya ako ng isang word yung kay Mary, yung binuhos ni Mary yung yung pabango. Ano ba yung pinaka-importante sa kanya? Binigay niya kay Lord. Sabi ko, ano ba importante sa akin? Actually, wala naman ako importante. Walang importante sa akin sa isip ko. Ang meron lang ako yung pinag-aralan ko. Yun ang aking in-offer kay Lord. At thank you, Lord, in-honor niya. Amen. Alam mo ba yung gamitin ka ni Lord sa ganitong gawain, sa ganitong building na, age ko noon, 27, magta-27. Pero alam nyo, glory to God. Si Brother Bart, siya ang nag-guide sa akin. Tinuturuan niya ako. Kung papaano ko dapat sila bantayan, kung anong dapat kong gawin. Thank you Lord ako doon. Kasi wala akong experience sa building. Inalaw ni Lord na magka-experience ako sa building. Kasi sa kalsada lang ang experience ko eh. Nagko-compute lang sa kalsada ko paano gano'ng kakapal, mga ganun-ganun. Pero yung first project mo, ito sa worship sa center? Building, sa high-rise, yung vertical na tinatawag. Worship center. Kaya syempre, nagpe-pray ako lagi kay Lord. Alam nyo, doon ko naranasan yung promptings ng Holy Spirit na pumunta ka doon, mali yung ginagawa nila. Yung ganon, pupunta ako doon, oy, ba't ganyan? Ganon. Yun, si Lord talaga ang nag-guide sa akin. Wala naman kasi talaga akong alam. Yun ay yun. Pagkatapos niya, itong household natin. Tama. Yun. Hanggang sa dire-diretso na. Thank you, Lord. Kaya hanggang ngayon, nanatili, Kaya yung loyalty to Christ, yan mamanifest naman ngayon yan sa loyalty to the community. Amen. Where God has planted you. Doon ako tinilaga ni Lord sa Compi. Wala akong naatinan na kahit na ano. Hindi ako kahit na may nadidinig ako, para bang stick to one lang ako. Dito lang ako. Marami akong pagsubok na naranasan din sa Compi. Siyempre, hindi naman lahat ng gusto mo masusunod. Diba? Pero si Lord pa rin naman na nagbibigay ng kanyang grace para makasunod tayo kung anong pinasusunod ng community. Yun. Pero gusto ko malaman, there was a time ba na munti ka ng ma-shake? Ang aking pananaw. Di ba minsan darating kasi tayo doon, hindi naman lahat na loyal ako, mananatili ako hanggang wakas. Di ba yung mga parang mga ganun eh. Nasi-shake din, pero alam mo, pagka kasi
nakafocus ka kay Lord, during that time, sobra siguro din ang focus ko kay Lord, no? Kaya kahit na may konting shaking, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ako doon nakatingin. Pero dumating, alam nyo, yung paghinto ko sa gawain, sa pagiging, lang yan parang break. Okay. Hindi ako ang may gusto nun. May lang sa akin, break ka muna dyan. Bilang isang mabuting Kristiyano, kailangan sumunod ka. Pa rin, no? Parang 2 beses yan. Pero sa 2 beses na yon, ang bait ni Lord, lagi niya ako sinusundo. Sabi niya, pupunta niya sa bahay namin, Connie, alika, kailangan ka doon, bumalik ka. Ganon. 2 beses yung pangyayari na yon dahil sabi ko talaga, kilala ako ni Lord. Ang puso ko, kahit nasa bahay lang ako noong time na yon, kasi noong una kong hinto, bagong panganak ako. Okay. Tapos, nung medyo nakapahinga na, sinundo na ako ng mami at daddy ko, punta ka na doon, balik ka na, ganon. Kaya, thank you Lord, kasi ko ako yon, parang nahihiya akong bumalik. Parang hindi mo alam kung paano ka magsa-start ulit. Parang hindi ko na alam kung paano ko ulit babalik dun sa pagiging manggagawa ko. Pero thank you Lord, inalaw niya na may taga-sundo pa. Mga leader pa. Sobrang favor ni Lord yun. Thank you, Lord. Kaya talaga kahit minsan ang tao hindi maging loyal, pero si Lord, no? Mananatili. Nananatili siyang faithful sa Alam atin. mo sa totoo, di ba may na-share ako dati? Yung dumaan na inisip ko na huminto. Alam niyo kung kailan lang yan? Noong bata ako, hindi. Pero kung tutuusin mo during those times, doon ka dapat, maiisipan mong huminto. Kasi naalala ko pa, bago pa umalis papuntang Amerika yung kapatid ko, sabi niya, Connie, decided ka na ba talaga na magtuloy sa pagiging full-time mo? Kasi meron akong trabahong ibibigay sa'yo, malaki sweldo. Sabi niya ganun. Okay. Nung panahon na yun, magka-college na anak ko. Alam nyo, sabi ko, hindi. Kasi ang inisip ko, kung meron mang makakapagbigay sa akin ng magandang buhay, si Lord yun. Pa rin. Amen. Hindi ko kayang talikuran si Lord. At kasi alam ko, pag si Lord kasama ko, magiging okay ang lahat. Yun, alam mo nyo, ito nakakahiya. Kung kailan ako naging senior, saka dumaan sa isipan ko na, ayoko na. Mag-stop? Gusto ko na mag-stop. Parang hindi ako, yun yung latest lang na nangyari nung Pasko. Diba? At kasi senior ka na, nag-senior. So, maintindihan natin. Medyo naging maramdamin. Madamdamin. Medyo sensitive. Yan yung medyo diba? nagtampo ako. Pero ang mahalaga. Pero sandali lang yun, dumaan lang yun. Mga 2 weeks? 1 week? Hindi. Hindi, lang yun. 3 days. Hours lang. Hours lang. Hours lang yun. Kaya lang. Alam mo, dumadaan tayo talaga sa mga ganyang mga sitwasyon na parang magugulat ka rin bakit nangyayari. Pero inaalaw ni Lord yun para lalo tayong mag-depend sa Kanya, umasa sa Kanya. At yun na nga, kailangan lang natin talagang pakausapin si Lord palagi. Huling-huli na lang. Isang verse sa Bible na magandang lagi mong iisipin, bakit ka talaga loyal kay Lord? Sa 1 Corinthians 15:58, we know nothing we do in the Lord's service is ever useless. Amen. Sa mga nakikita natin sa mga member natin, yung magagandang buhay ng bawat pamilya, yung naging maganda ang buhay, at saka yung mga lugar na pinupuntahan natin, naging maayos. Totoo yan. Wow, thank you Lord talaga yun. Amen. Totoo yan. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. At ngayon, Sister Connie, Sister Sally, and Sister Rose. Babatiin natin ang mga may birthday. Ayan, Sister Rose, sige nga, pakibasa. Ayan, happy birthday po kina Brother Alan Cabral, Sister Lot Pehi, Sister Fatima Dulos, Sister Andrea Manigbas, Sister Jocelyn Orte, Sister Ami Carlos, Sister Nati Lingad. Ayan. Tita mo yan, Sister Jam. Happy Happy birthday. birthday po. God bless po. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Yan, thank you, Lord. Sister Ched, baka napapagod ka na sa Papalitan ka na. Ni Sister Sally. Yeah. Oo nga, gusto na magsayaw ni Sister Sally, di ba? Amen, amen. PWD person whose delight. Is in the Lord. Amen. The Thank you, PWD, Lord. Thank you, Lord. Sige. Ayan, so dumako naman po tayo sa susunod na segmento ng morning na ito, yung awit ng mga manggagawa. Ayan. Amen. Yung mga songs na ibinigay no, sa ating mga workers. Ayan, sila Sister Sally, sila Mama. Ayan, sige. Ano Simulan tawag muna sa kanya? Mama po. Mama. Parang mama, irinig ko Mama. kanina. Mama. Ayan po. Sige. Okay. Ayan. So, eto nakakatuwa kasi yung unang song na share sa atin, Sister Sally. Sabi ko nga sa kanya kanina, isa to sa mga songs na mahilig din namin kantahin tuwing fellowship ng CSM. So, popular kumbaga ito. Siguro dahil sa experiences kahit mga youth pa or young professional. Kinakanta mo, Rose. Opo. Iba din po yung dating. So, maganda rin palang alamin natin, no, kung bakit kaya ito yung song, ano kaya yung experience or ano kaya yung pinagdaanan ni Sister Sally kung bakit niya ito naisulat. Ayan. Ano po ba itong song na ito, Sister Sally? Parang mahirap, pinagdaanan. Mahirap talaga. Laging may pinagdaanan, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang gusto ko Sister Rose ang kumanta nito mamaya. Ay, salamat sa Panginoon. Nagkakasiyahan lang po kami. Masaya lang po kami. Thank you, Lord. Ito nga pong awit ng pagliligtas. Yun ang title niya. Bakit nga ba naging awit ng pagliligtas ang title niya? Because ako po'y nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon. Paano ko ba sisimulan ito? Hindi ko na matandaan, Jenny. Kailan ba ako na-aksidente noon? Na-aksidente po kasi ako noon. Galing akong prayer meeting. Galing ako sa pinagbuhatan prayer meeting noon. That was Friday. Ayun, tanda ko pa. Friday yun ng gabi na nakasakay na po ako ng tricycle. Pauwi na ako. Dito na po ako sa BF noon. At dyan banda yun sa may 7-Eleven. Dito sa may Caltex. Oo. At ako po, yun nga po, mabilis kasi yung takbo ng tricycle. At yung pong nagkataon na nasa right side, yung pong Montero, di ba ang mga Montero ay kanilang mga Yung may mga sasakyan na tayo noon na biglang biglang umaatras. Oo, kasi parang iba. Para kasing yung reverse ba yung... yung pag-atras niya. Oo, yun. Nung naatrasan niya po ako, tamang-tamang merong... So, naka-tricycle ako, di ba? Naka-tricycle ako. Mabilis ang takbo ng tricycle. Tamang-tama po, merong... sa right side ay yung Montero na paatras siya na mabilis din. At doon naman po sa other side... Sa kaliwa, tama ka. Ay may isang kotse na, kasi nag-move na ako, gumalaw na yung tricycle ko, tumama din ako dun sa kotse. So, sumalpok yung Montero sa kanan. Exactly. Tapos may isang sasakyan dito sa kaliwa, nandito yung tricycle niya, na naipit siya. Yun, ganun ang istorya po niyan. At alam nyo, dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, lakas ng impact, di ako makahinga. Grabe. First time kong naranasan yung gano'n, Tapos alam niyo ba, naisipan ko kagad, tumawag kay Lord. Siyempre, talagang at the very moment po, pagka nakaranas ka ng gano'n, ay talagang tatawag ka sa Panginoon. At aware pa rin naman ako, tinawagan ko kagad si Sister Ria. Sabi ko, hindi ako makahinga. Tapos yun, immediately, pinag-pray niya ako, kaya sabi niya nga, sabi niya gano'n, ano ba nangyari? Nasaan ka? Yun nga, nabanggit ko nga na ako'y galing ng prayer meeting. Tapos tinawagan ako ni Tita Ria noon. Sabi niya sa akin, ganito ba sabi ko, hello po. Sabi niya, Jen, punta ka dyan sa may ang lumanay pa na sabi niya punta ka dyan sa may 7-Eleven.
kasi yung mami mo nabangga. Ha? Talaga po ba? Ay, Lord Jesus. Ganun. Parang kalamanay pa nun sabi. Tapos ako, sumakay kami sa sakyan, no? Tapos nagpunta nga kami sa'yo. Amen, amen. So, medyo, may mga pangyayari talaga sa buhay natin, mga kapatid, na hindi natin maiiwasan. Pero ang ipinagpapasalamat ko po sa Diyos, na every time po na may nangyayari ganyan sa atin na hindi natin ine-expect, wala naman pong nag-e-expect na may mangyayaring ganun disgrasya, ang ating Diyos ay napakabilis po na to the rescue. Napakabilis ng ating Diyos na to the rescue. Kaya nung ako po ay nadala nga po sa ospital, yun naman pong nakabangga ay nakasunod naman kagad sa akin. At maganda naman po, sinagot niya po yung mga laboratory ko, yung ECG ko. Expenses. Kasi yung mga expenses ko. At alam niyo po ba, na nakapag-share pa ako sa kanya, nakapag-share ako ng word. Na-evangelize. Nakapag-evangelize ako, nasasabi ko, ako ay worker, ganito. Kaya make the most of your chances. Totoo yun. Tapos, naka-attend pa nga sila dito sa worship center, naka-attend ng ating fellowship. Sabi ko, Lord, ikaw talaga, kailangan ba akong mabangga para lang may isang kaluluwa. Actually, mag-asawa sila. Mag-asawa sila na umattend dito para lang makakilala sa iyo, Panginoon. Pero, yun na nga, maraming nangyari sa akin. Ito ngayon lately ko, itong na-stroke ako. No? Sabi nga ni Pastor Alex, lagi na yan kasama sa buhay mo kasi talagang hindi pwedeng hindi mo ipagpasalamat sa Diyos ang ginawa niyang pagliligtas sa iyo. Kaya itong awit na to ay ibinigay sa akin ng Panginoon after na naganap yung, kasi alam niyo kung bakit, nasa bahay lang din ako, hindi ako nakakalabas. Na-depress ka nun, nung nabangga ka, di ba? Kasi napahinga ka ng isang buwan mahigit. Pagka kasi nasa bahay ka lang, talagang minsan mag-iisip ka, 2 bagay lang yan, mag-iisip ka sa nangyari sa'yo. Tapos bigla siyang umiiyak, na hindi mo alam kung paano i-comfort, sabi niya. Ang sakit. Ang hirap. Hindi, totoo yun. So, minsan kasi pagka nadidepress ka, alam mo, nakafocus ka lang lagi sa sarili mo, doon sa kalagayan mo. Pero nakakaligtaan natin na meron talagang Diyos na buhay. Kaya, yun nga, thank you Lord, yung aking isip ay binawi ko agad at bumalik ako sa Panginoon at ako'y umawit sa Kanya. At ito nga naibigay nga itong awit ng pagliligtas. Sabi nga doon, di ba, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pasol na akin. Ang binigay niyang word sa akin dito, Psalm 23. Oo. Pero hindi ka nagkaroon doon sa lakas ng impact, di ba? Hindi ka naman nagkaroon ng, fracture? Hindi ka nagkaroon talaga ng fracture. Wala talaga. Yes. So, Walang baling po to? Kasi sabi niya dito noon, masakit daw yung tagiliran niya na hindi, alam mo yung parang sinikmuraan, pero sa gilid na hindi ka makahinga. Kailangan namin nung time na yun. Yung tricycle driver, alam mo bang meron siyang injured siya? Kasi yung paa niya ang nadali. Mas malaki pa yung niya sa akin. Yung tricycle driver. Pero ako, na-injured ng gusto yung driver. Yung driver. Talaga yung pag-iingat ni Lord. Sobra. Kaya ito yung habang ako'y nasa kwarto, binigyan niyo itong awit na to. Pero alam nyo, hahantong ka talaga sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga naganap na yon, wala kang ibang gagawin kundi sumamba sa ating Panginoon. Kaya ito po yung awitin. Thank you, Lord. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa tahimik na pag-isa. Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan.
sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Thank you, Lord. So, yung pala yung istorya ng awit ng Pagliligtas. pagliligtas. Talagang niligtas siya ni Lord. Akala ko noon, ang title niyan, Oh, Jesus eh. Di ba usually doon tayo sa unang O kaya sasambahin. sasambahin kita, Panginoon. Yun eh, no? Pero pagka sinabi awit na, yung pala yun. So, yun nga po yun. Yan, ngayon dako naman po tayo kay Sister Connie Caudilia. Yan, kasi si Sister Connie, nasa office po yan lagi. Noon, sabi niya, nasa construction daw siya. Noon na, noong mga una-una. Pero ngayon, nung nag-pandemic, si Sister Connie, parang doon siya nag-start na Ano? talagang makapag-compose ng Ng kanta. kanta. Kasi hindi natin, di ba mga kapatid, hindi nyo naman po masyado nakikita si Sister Connie. Kasi nasa office po siya palagian. Ayan, thank you, Lord. Kaya Sister Thank you, Lord. Connie, itong awitin mo nga na ito, paano mo nga ba ito nalikha? Kasi parang ang layo naman ng engineering sa composing, di ba? Pero paano nga ba? Kasi kaming lahat nagulat kami nung tinanong namin na, Meron akong sinubmit na oo, kanta. nagulat kami na, si Sister Connie, as in Connie Caudilia. Yes, Sister Connie Pero may Caudilia. dadagdag lang ako. Sa 1 Corinthians 12:11 kasi sabi doon, as He wills. So talagang ang Diyos ang nagkakaloob ng mga gifts. Kaya niloob ng Diyos na bigyan ng mga awitin, Sister. Pero alam po yan si Sister Connie, mahilig talaga siya kumanta. Ay, eh. oo. Oo, di ba? Totoo po Mahilig ako yun. kumanta kaya wala ako sa tempo. Ganon. Parang ganon. Ayan, Sister Connie, paano mo Thank nga you, ba na ano ang awitin na ito? At ano nga ba yung story behind this song? Oo, thank you, Lord. Itong kanta na to, ang parang nagpray ako talaga kay Lord. Kasi mahilig akong kumanta. Kaya lang gusto ko naman, Lord, bigyan mo naman ako ng kanta. Nung binigyan niya ako ng kanta, sabi niya, sige, basahin mo yung Psalms 25. Eh, may nakalagay doong passage, teach me your ways, oh Lord. Sabi ko, Lord, ba't naman ganun? Parang walang-wala naman akong kaalam-alam. Sabi ko, ganun pa nung una. Yun, tahimik lang ako, hindi ko alam. Talagang turuan mo na lang ako talaga doon. Wala. Actually, sinabmit ko kay Sister Sally, sabi niya, parang may kulang. Alam niyo kung ano yung binigay lang ni Lord na kapupunan nung pandemic kasi. Di ba nung pandemic, na-stuck ako sa bahay, kayo dito magkakasama kayo masaya. Yes. Ako doon, masaya din naman ako sa pamilya, kaya lang, sanay na yung katawan ko na pumapasok araw-araw. Oo. Ginagawa ko yung paggagawa ni Lord. This time, iba pinagawa ni Lord. Hindi pa ako binibigyan ng karugtong nung para sa kanta na yon. Nagkasakit ako, may naramdaman akong masakit sa tiyan ko, tapos kinabukasan, umihi ako ng dugo. Grabe yung sakit, maghapon, magdamag, tumawag ako kay Doc Mon. Tapos sabi niya, gusto mo bang bigyan kita ng antibiotics? Takot ako sa gamot. Wag na lang po, ano po bang pwedeng iba? Uminom mo ng maraming tubig, ganon. Dahil yun, sabay prayer.
Alam nyo, thank you, Lord. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa ospital nung time na yun eh. Dahil Hindi ka pwedeng pandemic. pandemic. Tsaka hindi ka tatanggapin pagka hindi COVID ang Oo, case hindi, mo. Oo, totoo. Kaya sobra ang prayer ko nun kay Lord dahil ang sakit ng katawan mo, hindi mo pa alam kung ano gamot, wala kang, parang kung anong pinakamagandang gawin, wala, magulong-magulo talaga. Pero ang bait ni Lord, nung niremind niya ako doon sa kanta, sa Psalms 25, alam niyo yung dinagdag lang. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Pagtitiwala lang kay Lord ang inintay niya. Inintay niya magtiwala ako sa Kanya. Kasi sa ganitong panahon ng pandemic talaga, sino bang pwede natin pagtiwalaan? Wala tayong pwedeng pagtitiwalaan. Walang magagawa yung pera nun eh. Yes, Hindi ka nga oo. makalabas eh, di ba? Nung time na yon. Thank you, Lord. Kasi during those time, tinuruan niya akong bumalik sa pagme-meditate uli. Amen. Isa pa yung sa key kung bakit ka talaga, kung ninanais mo magkaroon ka ng kanta pala, makinig ka rin sa Kanya. Yes. Have time to read His Word, meditate on His Word. Kasi that's the time na bibigyan ka niya kung ano yung kanta na gusto niya ibigay. Kasi yung kanta na to, wala akong words dito. Kasi pinag-pray ko yun, Lord, gusto ko ikaw na magbigay ng words. Ang ganda. Puro si Lord talaga eh. Pero yung melody, bumaba na lang. Ganon. Amen, amen. Kaya thank you, Lord. Wala akong inaangkin sa kanta nito dahil ito ay kanta lang ni Lord na kanta ni Lord to na pinaraan sa akin at ipinaranas na kailangan ko magtiwala kung meron man akong gustong matutunan doon sa lyrics kasi, lead me, teach me your ways, O Lord. Make them known to me. Ngayon, maibibigay lang sa'yo ni Lord ang mga pamamaraan kung kilala mo si Lord ay yung passage doon, the Lord is righteous and good. He teaches sinners the path they should follow. He leads the humble in the right way and teaches them His will. Yun. Kaya yung kailangan lang be humble enough na talagang, Lord, thank you, talagang wala akong magagawa kung wala ka. Yung ibubuhayin sa atin ni Lord yun. That's the time, that's the only time na makakagalaw si Lord really sa atin. Yan ba yung time na may sakit ka nun? Paano mo siya inumpisahan na kantahin? Yun. Oo. Alam mo, nakakagulat si Lord eh. Yung bang, nung nagbabasa ako, bumababa na yung tono, kung papaano. Tapos ang ginagawa ko noon, nire-record ko Sa na. cellphone. Oo, kasi naalala ko, pagka ang mami may kanta, di ba? Ang mami biglang may binigay na kanta, nire-record na natin kasi minsan, parang mahirap nang ulitin. Naalala ko yun, nirecord ko na yung tono na binigay ni Lord. Ako nagpupugas ako ng pinggan, kumakanta ako. Sa umaga, kumakanta ako sa kanya. Yung pinapractice ko yun. Ganun ang ginagawa ko ng pandemic. Diba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. So may magandang naidulot pala ang pandemic na ito Oo, sa'yo kasi lalo. nagkaroon ako magandang Relasyon kay Lord. kay Lord na renewed. Nagkaroon kami ng renewal. Renewal of vow. Tsaka akalain mo, no? Kaya binibiro namin si Sister Connie nun sa office. Akalain Sister Connie nakapag-compose. Kasi- Pero si Lord pa rin talaga. Talaga si Lord yun. Natutuwa Oo. ako sa kanya. Na-discover mo ngayon that you have a gift. Yes. Thank you, Lord. Yes, Sister Connie, baka pwede mo mang iparinig sa amin yung awitin na ito. Ayun, isang, isang, Mm. Sister Sally. Hindi ako To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer.
you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Thank you, Lord. Ganda nung awit kasi teach me, O Lord, di ba? Talaga nagpapaturo ka kay Lord. Prayer song actually yan Actually, eh. it's a prayer. Oo. It's a prayer song. Prayer Oo, song tama talaga, ka, di ba? Sister Sabi Con. pa nga, when you sing well, you pray twice. Kaya Amen. kailangan talaga. Amen. Thank you, Lord. Amen. Nakalimutan ko na naman. Oo, thank you, Lord. Ayan, sige, dumako naman po tayo sa susunod na kanta naman ni Sister Sally. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. So, ano po kaya yung difference nito, Sister Sally, dun sa unang kanta na awit ng pagliligtas? Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yung una naming kinanta kanina ay tungkol sa pagliligtas. This time naman, mga kapatid, it was an inspirational song. Oo, kasi na-inspired ako yung sa ginawa ni Lord. Sabi ko nga kay Sister Rose kanina habang nag-uusap kami, ang mga awiting ibinibigay ng Panginoon ay depende yan sa kondisyon ng puso at sa kondisyon ng kalagayan mo sa buhay. May mga panahon na binibigyan ako ni Lord nung mga unang-unang bahagi ng aking buhay, yung may mga pinagdaanan ako sa buhay. Kaya nga, I look to the mountain. Yun yung mga panahon, yun yung mga panahon na ako ay may mga pinagdadaanan sa buhay. May mga panahon din na naging victorious ako sa aking pakikipagtunggali sa aking buhay. So talagang may mga victorious song ako, katulad ng awit na, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. So yun yung mga awitin, no? Tapos, ito namang awit na to, isa sa mga inspirational song ko na I was so inspired sa ginawa ng Panginoon. Kasi, I think, first time kong pumunta sa Palawan. Thank you, Lord. Kasi sabi ko nga, Blessing. oo, napaka-bless ko kasi I was invited by two of our sisters from the East na ni-request nga kila Sister Rian na makasama ako sa Palawan para lang ma-evangelize yung kanilang family. So, wala lang, di habang nagbibiyahe, nakasakay sa eroplano, doon pa lang namanghana ako kasi syempre, di ba, imagine mo, yung ulap, di ba sa ulap, ang taas-taas ng ulap, pero parang ang lapit-lapit lang ng ulap, di ba? Alam ko, nakabiyahe na kayo, alam niyo. Ako hindi pa. Susunod na ako. Susunod ka na, oo. So, nakakatapos, pag tumingin ka naman sa pintana, makikita mo ang lilitan ng mga bahay, nakikita mo yung mga yung dagat, ang ganda-gandang tignan, di ba? Pagka nandun ka sa taas, tapos titingnan mo yung dagat. So namamangha ako doon sa ginawa ng Panginoon. Tapos ito na, nung habang kami nagbabiyahe na, papunta na kami doon sa prayer meeting, doon sa lugar na kung saan, doon muna kami sa family ng isang. Actually, it was Sister Senny's family. Pinuntahan namin. Tapos, habang nagbibiyahe kami, una kanta kami ng kanta, kumakanta kami ng tatlo. Kasama namin Sister Annalyn and Sister Senny Radam. Namamangha ako dun sa mga puno. Habang nagbibiyahe ka. Tapos, mga mountains. Makikita mo yung mga iba't ibang mga klase ng mga halaman na ang lalaki ng mga dahon, ang lalaki ng mga puno. Sabi ko, kamangha-mangha naman talaga itong mga nilalang mo, Lord. Kaya, ang una kong nagawang lyrics doon ay, di ba? Hindi, yung part na chorus na. Oo. Kasi, di ba, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, di ba, sa nature, di ba? Biblical yun. Sa Psalms 19. Oo, nasa Psalms 19 yun. Tapos, kapangyarihan mo ay nahayag. Diba, hindi naman yan malilikha. Although may mga tinatawag tayo ng mga man-made, na mga forest, sabi nila. Pero iba pa Pero rin. hindi sila lumikha ng mga puno. Amen, yes, talaga. At iba ang likha ng ating Panginoon. Kaya mamamangha ka sa mga ginawa ng Diyos. At ang pinakahuling ginawa ng Diyos na mamamangha ka ay tayo. Ikaw, Sister Rose, Sister Connie, Sister Jen, ako,
yung mga nasa ano natin, sa technical, yan ang mga leaders natin, mga kamangha-manghang nilikha ng Diyos na talagang nakita sa buhay nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yung first part ng awit ay, narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo. Dahil ang tao, ang pinaka, di ba, sa Psalm 8, di ba, lower than Yourself. Oo, di ba? Lower than yourself. Kaya, Lower than God, parang gano'n. yes, oo. Kaya napakaganda ng pagkakalika ng Diyos sa mga tao. Kaya, paano ka naman hindi mapapaawit sa Panginoon sa kanyang ginawa sa ating buhay? At ngayon, yun na nga yung mga mga nilikha niya na nakikita natin ngayon. Kaya, ito yung awitin na, sabayan niyo ako sa pag-awit. Narito kami ngayon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Brother Arnold, pakibaba ng konti. Sa A lang tayo. A lang tayo. Okay. Live po kami, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na kamangha-mangha ang mga nilikha ng ating Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-alay ng awit ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kaluwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mo, minamahal. Ang bayan mo, mahal. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Thank you, Lord, sa napakagandang awitin na ito. Ayan. Ngayon naman po, babalik po tayo ulit kay Sister Connie. Ayan. Ito po yung magandang panalangin o pakakanasain lagi ng ating tayo, lahat ng mga tao na everyday na mapuno tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yan. Kaya mas maganda sa umaga pa lang talaga di ba? Mauumpisa mo sa umaga kasi pag hindi mo na umpisahan yung umaga mo Nang maganda, nang no? maganda, minsan, di ba, magulo. Tapos minsan yung makaharap mo, wala namang kalam-alam, galit ka. Pati nga- sila nadadamay. Sabi nga, start your day with God. Yes. Natin ang araw Totoo natin yun. kay Lord, kasama si Lord. Oo. Kaya ngayon, Sister Connie, gusto kong malaman kung paano nga ba ito, yung awitin na ito na na-compose mo nga. Wala naman siya talagang maraming kwento. Kasi di ba during pandemic, kasi din yan, pandemic song din yan eh. Pandemic song pala Ah, tawag yan. oo. Kasi, syempre, hindi ka nagmamadali. You have all the time. Kasi nasa bahay ka lang. So, kada word ni Lord, ninanamnam ko yun. Kada yung mga salita niyang binibigay niya sa akin every morning. Hanggang sa dumating ako sa passage na yan, bigla na lang merong binibigay sa aking
tono. Yun nga yung makikita tong kanta na to sa Psalms 90, verses 14 to 16, at saka verses 1 to 2. Kasi nauna yung 14 to 15 yung Lord, fill us each morning with your constant love. Ang pinakamagandang magpupuno sa umaga natin, hindi kung ano-ano yung Yes, tama to. Di ba usually, titignan mo agad kung ano ang news. Yes. Hindi. Kay Lord muna tayo. Amen, amen. Be filled with His love, with His Amen. Holy Spirit. Sir Connie, nito para bang... maging maayos ang maghapon. Oo, nito bang pandemic, nagkaroon ka ba ng depression kagaya rin ng karamihan? Nagkaroon ako ng slight depression nang malapit nang matapos ang pandemic. Medyo kasi akala ko noon makakalabas na ako, biglang hindi. Parang na-frustrate, gano'n. So parang yung konting frustration, inisip-isip ko, nalungkot ako kasi parang ang tagal na. Biruin mo, 2020, 2021, parang ano ba yan? Parang Matagal-tagal Sanay ka kasi di ba na every umaalis ako. morning. Oo, umaalis ako. Thank you, Lord. Doon ako na-depress, hindi ako makaalis. Ayan, Ayaw Rose, nila ako. hindi mo na pinapayagan lumabas. Bawal totoo sila, naman. sila nag-groceries. Opo. Doon lang ako sa bahay. Medyo nalungkot din ako noon. Pero, dahil sa mga kanta ni Lord na binigay naman niya sa akin, na nakakabalik. Oo, Nakakabalik. mas nilid ka niya closer sa Oo, Panginoon. totoo ano? yun, totoo. Oo. Kaya nga, alam mo, pag binibigyan ako ni Lord ng kanta, umaga yung gising na sila, no? Siyempre, minsan binibiro kasi nila ako. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako lumalabas ng kwarto hanggat di ko nare-record. Tinitignan ko. Tinatakloban ko ng unan. Kaya pala ganun yung pinapasok mo. Yung hina-hina nung boses niya. Pagka nagpapadala ako ng kanta. Tama, totoo. Oo, kasi ayokong biruin nila ako, pero sasabihin ko sa kanila, may binigay sa akin si Lord na kanta, ganon. Sasabihin naman ng anak ko, ayoko ng kanta mo, mataas. Soprano, Mataas. Sister Connie. Oo, parang ganon. Thank you, Lord. Ayan. Ayan. Sige, Sister Connie, Kantahin natin. Oo, kantahin naman Kasi natin. maganda siya eh. Yes, I love you. Kasi yung part 2 kasi na yung ano ba yung kanta doon? Lord, you have always been our home. Kasi diba, there's no place like home. Totoo yun. Kapag nasa bahay ka, relax, ganun. Tayo, pagka alam natin si Lord kasama natin, sobrang relax. Dahil pa yung talagang totoong bahay, sobrang at ease tayo dahil wala tayong naalala. Thank you, Lord. Yeah. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God.
pag-ibig ng Diyos. Yung kasing passage na let us, your servant, see your mighty deeds. Kasi kailangan lagi natin nakikita talaga kung gaano kamangha-mangha si Lord. Ang kanyang how mighty kapangyarihan. He is. Diba? Oo. Amen. And let our descendants, yung makita rin ng mga anak natin, yung mga susunod pang generation. Amen. How Amen. powerful He is. Yun, kaya tuwan-tuwa ako. Doon talagang prayer ko yun. Thank Paano you, yan? Medyo tayo ay... Napasarap tayo. Yes. Thank you, Lord, Thank you, sa Lord. ating mag-ina na Sister Connie and Sister Rose. Oh, thank you, Lord. Ayan. Nakasama ka siya dito. Oo nga. At susunod naman po si Gracia. Amen. Ayan. you, May Lord. trabaho kasi si ano eh. Oo. So At next meron pa time. naman kasi mga iba pang awitin si Sister Oo, Connie. marami At mas pinaabangan. makikilala pa natin siya. Yes. Ayan. At si Sister Rose din. Oo, yan. Thank you, Lord, mga kapatid, at sa pagsama sa amin ngayon sa Awit ng Pag-ibig, Awit ng Manggagawa Edition. At bago po yan, Sister Connie, tayo'y manalangin. Sister Rose, close us in prayer. Thank you, Lord. Ayan, sige po. Let's bow our heads and let's pray. Lord, God of gods, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Lord, sa malayang oras, Lord, upang pag-aralan po inyong salita, Lord. At ito po, ginamit niyo po yung mga awitin, Lord, na kayo din po nagbigay po sa amin pong mga servants, Lord, na iyon pong gusto niyo pong ang iparating po sa amin na mensahe, Lord. Maraming salamat, Lord. Lord, ikaw po ang bahala po sa amin sa araw pong ito, Lord, sa mga nanunood dito, sa amin Lord. po, Yes, lahat po Lord. na nandito, Lord. Take full control of everything, Lord. And tulungan niyo po kami, Lord, na may apply ng tama po, Lord, lahat po ng aming mga natutunan ngayon, Amen, Lord. amen. Give us wisdom, Lord, sa lahat po ng aming mga gagawin, Lord. At ikaw po ang manguna sa lahat po ng ito, Lord. Ikaw po ang mabigay ng papuri, luwalhati, Lord. And lahat po ng aming mga concerns, Lord, yung mga prayer items po namin, prayer requests, Lord, we lift them all up to you, Lord. Ikaw po ang talaga po magpupulfill nito, Lord, in your Amen. most perfect time, Lord. Maraming salamat po, Lord. And may the words of our mouth, the meditation of our heart, be pleasing to you, our Lord, our rock, and our Redeemer. This we ask in Jesus' name. Amen. See you Happy Sunday, Lord. mga kapatid fellowship, and See you Happy tomorrow. Mother's Day! God bless us Happy Mother's all! Day. Thank you, Happy Lord Mother's po. Day. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.